Ligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na, Ang Dakilang Pag-asa, chapter 33 na ang title ay, Ang Pinakaunang Panglilinlang ni Satanas. Now sit back and relax. Mga kapatid, kanyang idinagdag, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 18. Anong laki ng pagkakaiba ng pang-aliw na mga salitang ito doon sa mga sinabi ng ministrong universalista na binanggit natin dati? Ang ministro ay inaliw ang mga naulilang kaibigan sa pamamagitan ng pagsiguro na gaano man naging makasalanan ang namatay nang bawian siya ng hininga dito, ay tatanggapin siya sa kalagitnaan ng mga anghel. Samantalang si Pablo ay itinuturo ang kanyang mga kapatiran sa pagparito ng Panginoon sa hinaharap, kung kailan ang mga tanikala ng libingan ay lalagutin na, at ang mga namatay kay Kristo ay ibabangon tungo sa buhay na walang hanggan. Bago makapasok ang sinuman sa tahanan ng mga pinagpala, ang kanilang mga kaso ay dapat munang masiyasat, at ang kanilang likas at gawain ay dapat dumaan sa pagsusuri ng Diyos. Ang lahat ay hahatulan ayon sa mga nakasulat sa mga aklat, at gagantihan ayon sa kanilang mga ginawa. Ang paghuhukom na ito ay hindi nangyayari sa oras ng kamatayan. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo, itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Gawa Kapitulo 17 versikulo 31. Dito'y malinaw na sinasabi ng apostol na isang tiyak na panahon, na noon ay sa hinaharap pa, ang itinakda para hukuman ang sanlibutan. Ang panahon ding iyon ang tinutukoy ni Judas, ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. At muli inulit niya ang sinabi ni Enoch, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laks ang mga banal, upang igawad ang hatol sa lahat. Judas Kapitulo 6, 14, 15. Sinasabi ni Juan na nakita niya, ang mga patay, mga dakila at mga hamak, na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat, Apokalipsis Kapitulo 20 versikulo 12. Ngunit kung ang mga patay ay nagtatamasa na ng lubos na kaligayahan sa langit o kaya'y namimilipit na sa apoy ng impyerno, bakit kailangan pa ng isang paghuhukom sa hinaharap? Ang mga itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa mahahalagang paksang ito ay hindi malabo o magkakasalungat, ang mga ito'y kayang maunawaan ng mga karaniwang isipan. Ngunit kaninong tapat na isipan ang makakakita ng karunungan o katwiran sa kasalukuyang kuro-kuro? Pagkatapos ng pagkakasiyasat sa kanilang mga kaso sa paghuhukom, matatanggap ba ng mga matuwid ang pagbati na, magaling, mabuti at tapat na alipin? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon, samantalang matagal na pala silang naninirahan sa kanyang harapan, baka napakatagal na panahon na. Ang mga makasalanan ba ay tatawagan mula sa lugar ng pagpapahirap upang tanggapin ang hatol ng hukom ng buong lupa na, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan. Mateo Kapitulo 25 versikulo 21, 41. O kay dakilang panghahamak, kaiyahiyang paninira sa karunungan at katarungan ng Diyos. Ang kuro-kuro ng pagiging immortal o walang kamatayan ng kaluluwa ay isa doon sa mga maling doktrina ng Roma, na nanghiramin sa paganismo, ay isinama sa relihiyon ng sangkakristyanuhan. Iniuri ito ni Martin Luther sa mga malahalimaw na kasinungalingang bumubuo ng bahagi sa bantunan ng dumi ng mga kautusan ng Roma. Sa pagbibigay paliwanag sa mga sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes, na ang mga patay ay walang anumang nalalaman, ay sinabi ng reformador, ito'y isa pang talata na nagpapatunay na ang mga patay ay walang pakiramdam. Sabi niya ay wala ng tungkulin, walang siyensya, walang kaalaman, walang karunungan doon. Ipinahahayag ni Solomon na ang mga patay ay natutulog, at walang anumang nararamdaman. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin. God bless po sa'yo.